Bakit ba minamalas ang tao sa kanyang buhay? Ito ang topic na pag-usapan natin ngayon. Ito sa atin, may mga kamalasan tayo na dinadanas sa buhay natin. Bakit ba? Mayroong mga tao na laging dinadanas ng kamalasan sa kanyang buhay. Ang katotohanan dito, my friend, bakit ka minamalas? Pag meron kang taong inaapakan sa buhay mo, yun, isa sa mga dahilan kung bakit minamalas ka, pinakars ka ng tao. Dahil sa mayroon kang taong inaapakan sa buhay mo. Isa yan sa mga kamalasan na darating sa isang tao. So dito, kailangan dahil kung minsan hindi natin naintindihan ang mga teaching sa atin ng Panginoon, ang mga dapat natin gawin dito sa mundo, ay kailangan na huwag kang magpapasakit ng tao. Dahil sa pagpapasakit mo ng tao, yun ay dahilan upang magkakaroon ka ng kamalasan dito sa mundo. So avoid mo yan dahil hindi mo, you cannot really you cannot really judge every human being, every individual. Hindi mo talaga ma-judge kahit na sinabi mo yung isang tao ay parang mayroong devilish type of behavior, ngunit hindi mo talaga i-judge yung tao. So dito, kailangan ng mga masasamang ginawa mo sa kapwa mo, iwasan mo yan. Try mo. Yung mga mas especially yung mga kulam-kulam. Pag mayroon kayong taong pinapakulam, pa-stop mo yan. Stop mo, the better pag gumawa kayo ng mga bagay na for the good of a certain creature. So this friend of yours ay gumagawa tayo ng mga bagay for the good of someone else. Yan. Yun ang ginagawa natin. Hindi tayo gumawa ng mga bagay na magdudulot ng kasamaan sa isang tao. Dahil paggawa niyan sa atin, masakit rin yan sa atin eh. So, yun isa sa mga dahilan kung bakit minamalas ka. Ang gagawin mo ngayon, pag mayroon kang ginawang kabulastugan sa kapwa mo, kukunin mo na yun. Pag huwag mo nang ipagpatuloy, patawarin mo ang kapwa mo upang maalis yung mga kamalasan sa buhay mo. Most especially pag mga katulad namin ang ginawan mo ng kabulastugan, gumawa kayo ng kabulastugan sa amin, wala ka talagang makuhang mga mabubuting blessing sa buhay mo. Ganyan. Kahit na yung ang mga katulad namin, kahit na inano mo yun, binabakbite mo, yun bang nagsasabi ka ng mga masasamang mga kwento towards us, na ini-exaggerate mo ang mga ginagawa, ang mga pagkatao namin, hindi kaya ginawan mo ng mga salita na ito ay magdudulot ng kasamaan sa amin. Minamalas ka, susuotin ka ng kamalasan sa buhay mo, hindi mo nalalaman. Ganyan. Ngunit ang mga katulad namin, pag ginawan mo ng mga mabubuting mga bagay na hindi namin nalalaman, o nalalaman man namin o hindi, ikaw ay
lalapit sa iyo ang blessing sa pagkatao mo. Either i-bless ka in a certain aspect of your life. Ganon kami, mga katulad namin ng mga gifted na mga tao, mga may kalapitan sa Panginoon natin. Ganyan. So nagkakamali rin kami. At saka ang iba sa amin dumanas ng mga yung mga malulungkot na mga karanasan sa buhay namin. Dulot din ng mga dulot ng mga masasamang tao. Yan. So dito, ganyan ang namin yun dahil tao kami na katulad niyo. Ngunit medyo may advantage lang konti ang namin. Dahil yung mga pagkatao namin ay parang gifted kami ng Panginoon. Mayroon kaming basta't ang pagkatao namin medyo may kunting diferensya sa mga natural na tao. So dito, pag nasa lubong mo mga katulad sa amin na niyurakan mo, mamalasin ka talaga. Mamalasin ka. So dito, sino man sa kapwa mo na ginawan mo ng masasama, stop mo yan upang di ka dadanasin ng kamalasan sa buhay mo at malalaman mo at ma-feel mo sa sarili mo na iba ang takbo ng iyong buhay. Baka isa sa mga niyuyurakan mo yan, medyo may guided ng Panginoon. Hindi mo talaga, you cannot really tell a certain individual, a certain creature. You cannot really tell, you cannot really judge. So ganun, my friend, ang gagawin mo, yung mga ginawa mo ng kabulastugan sa kapwa mo, ihinto mo yan. Yan ang sabi ng Panginoon. What you've done towards your fellow man, you've done towards me also. Ang mga bagay na ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin yun sa akin. So pag gumawa ka ng mabuting bagay sa kapwa mo, ginawa mo na yun sa Panginoon. Yan. Dahil mostly sa atin, ang pananalig lang natin sa Panginoon, ngunit ang ginawa natin sa kapwa natin, niyurakan natin ang kapwa natin. Niyurakan mo rin ang Panginoon, ganon. Sana inintindihan natin. Dahil dito sa mga teaching natin sa mga church natin, hindi yan ini-emphasize ng todo. Hindi yan ini-explain sa atin ng todo. Kumbaga, kung nag-aaral ka ng mathematics, hindi mo yan naintindihan dahil ang nagturo sa iyo ay parang sinaslide pa. Ganon. Just like in my style in teaching before in math. Kaya pag ako magturo sa iyo ng math, basta't nagko-concentrate ka, simple, very simple, na maintindihan mo na hanggat buhay ka, hindi mo makalimutan. Ngunit, mayroong mga nagtuturo ng math na mahirap pong intindihin. So, mga simple na mga bagay ay ginawang complicated. Naging complicated. So, dito tayo sa atin, ang mga simple na bagay, itinuro sa atin o sa inyo in a straight way upang lalo mong maintindihan. So dito, ganyan ang dapat nating intindihin upang lumayo ang mga kamalasan sa buhay mo. Ihinto mo yung mga kabulastugan na ginawa mo sa kapwa mo. Okay, my friend, wag ko lang habain ng todo yung mga message natin today. So, ito lang muna. Hanggang dito lang muna. Okay, ngunit bago ang lahat, so dito nyo ko muna, nakalimutan ko. Dito sa atin,
marami na yung namamatay na sana eh. Namamatay na sana. Kung hindi ko yung tinulungan, patay na yun eh. Yan. Dahil sa dami ng mga kasalanan sa daigdig, so may nakasagupa siya ng hindi rin biro na sagupain. So yan, binigyan siya ng maraming problema sa buhay niya, malaking problema sa buhay niya. Kung hindi ko tinulungan, dead na yun eh. So tinulungan natin dahil sa nakita naman natin na okay naman ang kanyang mga pagkatao. May malaking may dulot dito sa mundo. May malaking may tulong sa atin. Tinulungan natin yung mga tao na mga katulad niyan. So tulungan natin, kaso lang may mga tao rin na mga napakan na yun ay ikitil sana sa kanyang buhay. Tinulungan natin sila. So dito yun lang ang gagawin natin. Ang mga ginawa natin sa kapwa natin, i-stop na natin yun. Huwag na nating ipagpatuloy. Most especially yung mga kulam-kulam, i-stop nyo yun. Dahil yun ay nagdudulot ng kasamaan sa inyo, at later babalik yan sa inyo pag ipagpatuloy nyo yan. So my friend, huwag ko lang habain ang todo, medyo target to the point yung mga natin, target to the point yung mga teaching natin today. How I wish na naparito ka, ikaw na may malaking problema sa buhay mo. How I wish na naparito ka, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon sa anumang ginawa mo sa kapwa mo, upang hindi ka dadalawin ng kabalasan sa buhay mo. Hanggang dito na lang. Thank you so much and have a blessed day to you, my dear friends.